likod ng mga gandang tanawin at malalawak na karagatan ng Alaminos, may mga kwentong hindi agad nakikita. Mga problemang pilit mo nilalampasan ngunit hirap pa rin matakasan. Kilala ang Alaminos dahil sa tanyag nitong 100 Islands National Park. Isang paraiso na dinarayo ng libo-libong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng kasiglahan ng turismo, unti-unting nararamdaman ng mga lokal na mangingisda ang tahimik na krisis. Ang patuloy na pagbaba ng kanilang mga huli. Ano nga ba ang nasa likod ng problema ito? Ay, halos wala na akong makuhang isda sa dagat. Dati, isang lambat lang, puno na kaagad. Paano na kaya pamilya ko? Juan, gusto mo bang kumita? May paraan ako. Isang sabog lang, maraming isda agad. Illegal yan, Pedro. Delikado at bawal. Pero isipin mo ang pamilya mo. Gutom sila, hindi ba? Dahil dito, si Mang Juan ay napilitang harapin ng isang mabigat na desisyon. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay nagdudulot ng mabilis ng kita. Ngunit, kapalit nito ay unti-unting pagkawasak ng coral reefs, ang mismong tahanan ng mga isda. Sa bawat pagsabog, hindi lamang isda ang nawawala, kundi pati ang kinabukasan ng karagatan. Ano ba yan? Kaunti na ang isda, lalo pang nawawala. Nahihirapan tuloy ako magbenta. Tama si Aling Rosa. Nasira ng mga coral reefs. Pag nawala ang tirahan ng isda, wala na rin sila. Samantala, ayon sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nahuhuling isda sa lugar. Isang malinaw na indikasyon na ang problema ay hindi na maikakaila. Kailangan na talaga natin ng ecosystem approach dito. Siguro. Ay, maganda. Mag-suggest kayo ng monitoring. Siguro itong na check-up. Masabihan din naman dito. Local government. Hindi. Mawawala na talaga itong mga sidan to. Ngunit, hindi lamang illegal fishing ang dapat sisihin. Dok, okay ng drama dyan. Tourism drama naman tayo. Alam mo ba na 100k yung pumunta sa ating nakarang buwan? Wala kang pa dyan. Tapos, yung mga speedboats nila, nakakasira ng coral reefs. Ano naman? Ano nga ba? Ano connection nun? So, ano nga ba ang solusyon? Siyempre, ecological approach for fisheries management para balance lang. Magkaroon ng zoning ecotours sa labas lang ng island, and bawal maglagay ng anchor sa gitna ng island, and siyempre magkaroon din ng fee kahit na 50 pesos lang for eco fee para naman sa reefs pa natin. Mas maganda rin na magkaroon tayo ng tourism review para naman mas ma-encourage yung mga turistas basic as that, like TikTok videos, like hawak mo ang reef. Mas maganda rin na magkaroon tayo ng tourism video para naman mas ma-encourage sila, like gumawa tayo ng TikTok videos, reels, dahil kung wala ang mga ito, wala rin pera sa turista. May isa pang tahimik na salarin, ang turismo mismo. Habang dumadami ang mga bumibisita, dumarami rin ang basurang naiiwan sa kapaligiran. Ang maling paggamit ng mga speedboat ay nagdudulot ng pinsala sa maselang coral reefs. At ang ingay nito ay nakakaabala sa likas na galaw ng mga lamang dagat. Gayunpaman, may pag-asa pa. Sa pamamagitan ng ecosystem approach to fisheries management, isang mas balanseng paraan ng pangangalaga ang maaaring maikasatuparan, kung saan ang kalikasan at turismo ay parehong pangalagaan at ang kabuhayan ng mga tao ay hindi napapabayaan. Ngunit sa kabila ng mga solusyon, may mga kwento pa rin ng pakikibaka. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka rito. Hoy, illegal yan ah. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka rito. Hindi ka rito. Hindi ka rito.
ginagawa mo doon? Alam mong illegal yun ah. May papeles ka ba? Sagot. Tawagan ko na nga si Mayor. Matawag, sino to? Sargento! Sargento! Kamusta? Kamusta? Hello, Mayor. Mayor, may nahuli na naman ako dito. Mukhang kriminal. Ha? May nahuli na naman kayo? Nanguhuli ng isda. Wala daw papeles. Ako, walang papeles. Nako, labag yan ayon sa RA 10654. Dapat pag manguhuli ka ng isda, meron kang kinakaukulang papeles. Oh, Mayor. Pang-sampu ko na to. Wala ba kayong gagawin? Sige. Maya-maya magpapatalo ka ng meeting saglit. Magkita na lang tayo, pupunta ako dyan. Sige, dadaling ko na lang dyan, Mayor. Sige. Sige, ingat. Tulad ni Mang Pedro, isang mangingisdang dahil sa kakulangan ng kaalaman at oportunidad, ay patuloy na napapasama sa ilegal na pamamaraan ng pangingisda. Sa kanyang bawat desisyon ay nakasalalay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Gayon din ang kapalaran ng karagatan. Alam niyo ba yung nababalitaan na illegal fisherman? Illegal? Illegal fisherman na yun. Yung na-report kanina? Magandang araw po, mga ma'am sir. May re-report lang po ako na nahuli ko kanina. Mukhang nag-illegal fishing eh. Mukhang kriminal. Tinatanong ko kanina eh kung may papeles ba siya. Kaso walang sagot, walang imik. Ito na po. Hindi ka na rito, boy. Bakit pa kasi ginawa yun? Ginawa ko lang naman po yun dahil sa kahirapan. Alam kong mali. Hindi solusyon ang illegal fishing. Ang kailangan natin ay Ecosystem Approach to Fisheries Management o EAFM. Ano po? Ano po ba yung FFM? Hindi, Pedro. EAFM. Yun. Ang EAFM ay ito ay pamamaraang balanse ang tatlong aspeto. Unang aspeto ay ecological well-being, kung saan protection ito para sa ating environment. Pangalawa, yung human well-being. Ito yung sa pagkain natin. Pangatlo is yung good governance. Sa good governance, dapat maayos ang pamamahala upang mapabuti ang ating environment. Ngayon, alam mo na. So ngayon, hintayin natin si Mayor. Kung ano sasabihin niya yun. Pupuin mo muna doon sa dulo. Oh, andyan na pala si Mayor eh. Sana pala kayo. Siya na ba yung nahuli niya? Magandang araw, Mayor. Opo, siya po yung nahuli ko kanina na kriminal. Ngayon dinala ko na po rito sa kanila. Good work. Salamat sa serbisyo mo. Napag-usapan niyo na ba yung mga dapat pag-uusapan? Mayor, na lecturean ko na yan. Ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin dyan. Total, napag-usapan niyo na yung mga kailangan, di ba? Napagsabahin mo na rin siya. Ngayon, kailangan ko ipanawa sa ating mga viewer kung bakit mahalaga ang EAFM. Sa pag-unlad ng bayan, lagi tayong magkakaroon ng mga problema. Lagi masisira ang ating kalikasan. Ngayon, trabaho ng gobyerno na pagbalansihin ang pag-unlad ng bayan at ang pagpapreserba ng ating kalikasan. Kaya ngayon, bakit natin kailangan gawin yun? Para sana may makain ang ating mga susunod na henerasyon. Kasi, kung hindi natin naalagaan ating kalikasan, paano na ang bukas? Mawawala ng ating mga inaanak na kakainin na prutas, na isda. Kaya kailangan natin silang pangalagaan. Sa bawat pag-unlad, dapat isipin ang kalikasan. So ano naman ang gagawin natin dito kay paring Pedro? Kasi kung gumamit siya ng dinamita, pag nahuli siya, makukulong siya ng 5 taon. Ngayon, para naman kahit paano, bibigyan na lang kita ng payo. Kung kontakin mo yung Public Attorney's Office para naman kahit paano madepensahan mo ang sarili mo. Dahil syempre bilang mayor, ipapaalam ko to sa prosecutor's office ng ating bayan. Doon, kailangan nating harapin, dinggin ang iyong kaso ngayon. Kaya nakadepende pa kung maabsuelto ka o mas mapapagaan yung sentensya mo. Pero kung sakali man, nakikita ko pinakamababa, 5 years. Paano ang pamilya ko nito, Mayor? Yun lang, pasensyahan na pero wala talaga akong magagawa. Ang batas ay batas, kailangan natin sundin yun. Madali ang pera kapag iligal. Ngunit, paano na lamang ang mga lumalaban ng patas? Paano ang mga susunod na henerasyon na aasa rin sa yaman ng dagat? Sa huli,
Ang sagot ay hindi lamang nakasalalay sa iisang tao. Nasa maayos na pamamalakad, sapat na kaalaman, at sama-samang pagkilos ng komunidad ang tunay na pagbabago. Sapagkat ang karagatan ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan. Ito ay isang pamana na dapat ingatan. At kung patuloy natin itong pababayaan, darating ang araw na ang dating masaganang dagat ay magiging isang alaala na lamang.